hindi naman ako pwedeng magalit kasi lulukuhin ko lang sarili ko, magagalit ako sa inyo, hindi ko naman kayo kilala. Mas nasasaktan ako pag may kakilala ako na kakilala ko na nanonood na nagsabi ng kanyang opinion tapos ang opinion niya parang minsan kumbaga parang hindi niya naiintindihan yung trabaho ko na risky yung trabaho ko kailangan din ng konting tapang dito, no? Kasi magsasalita ka ng bagay na hindi naman lahat mag-a-agree sa'yo, maraming sa'yo magsasabi na sasabihin nila, ay naku, walang alam to, ay bobo to, ay kalaban to natin. Naku, ilang beses na po nangyari sa akin yan sa boxing industry. Lalo na syempre, isa po tayo sa nanguna na gumawa po ng mga ganitong show na gabi-gabi. Ano ba yan? Gabi-gabi na lang, Pao. Boxing ang pinag-uusapan mo. Gabi-gabi na lang, si Casimero. Wag po kayong mag-alala pag nag-resign na si Casimero o retired na si Casimero, baka ibang boxer naman ang pag-usapan natin. Baka isipin nyo naman sana, gabi-gabi, itong boxer na to. Alam mo, negative, positive publicity is still publicity. Alam naman yan. So, yun. Ito po talaga ang tinatawag natin na mga bagong panahon. Ito mga bagong chismisan ng mga boxing fans. Salamat po sa mga nag-comment, yes boss, salubong sa 126. Fredo Roach nga, dapat coach kung inuwi ang kalaban para lang sa akin Tingin mo Sir Pao, ilang odds ilalabas dyan sa laban na yan? Sa tingin ko po, lamang po si Casimero dito. Baka pwedeng 1.5. Siguro kahit times 2 kahit pumosto kayo kay tingin ko lang or 1 pwede basta sa tingin ko kumbaga sa assuming to na 100% pareho, siguro kahit mga 70-30 Casimero because of the experience. The only reason kung bakit hindi ganun kataas ang bigay ko ay Casimero, mataas na ngayon 730 because of his last 3 performance. It seems like Casimero is already fading. Fading, ibig sabihin, hindi na po ganong kalakas. Compare yon sa mga level ng opponents na kinalaban niya. Yan, pag ibang tao, syempre mahirapang magsalita dyan kasi sasama ang loob ni Casimero at saka mga fans. Pero sana masanay na tayo kasi objective naman yung sinasabi ko Kung titingnan yung anang naman, tingnan mo, yung Akaho, okay, exemption. Yung Gitumba, bro. 'Di ba? So, tapos yung Oguni, yung hingal siya ng hingal ng ganon. So, questionable talaga. But, we give him a chance na patunayan ang sarili niya. If he beats Saul Sanchez fair and square, ako mismo sasaludo sa kanya. Gagawa akong ganon. Saludo ako sa'yo. Pau, saludo ako sa'yo. Pag matalo niya ng maganda. No? Ako pag sinasabihan ako ng ganyan, pag sinasabihan ako na hindi ko kaya, ginagawa ko naman I mean, sa akin guys, sa totoo lang, sana makita-kita tayo ng personal. Hindi ko po binubuhat sa sarili ko. Sobrang daming nagda-down sa akin hanggang ngayon. Minsan yung mga kaibigan mo, yung mga kilala mo na hindi mo maintindihan, parang ayaw nila maging successful ka. May mga ganun tao parang ayaw nila, maraming nakikinig kay Pao, ayaw, wag na yan, wag na natin ganituhin yan, may mabak na yan. I mean, ito yung sinasabi ko kay Casimero, minsan talaga may kailangan kang iwan Minsan talaga kailangan mo mag-level up at may maiiwan at may maiiwan ka. Pero, sino ba magpapakain sa'yo? Di ba sarili mo lang? Kung makikinig ka sa lahat ng tao na ganyan, kung makikinig ka sa mga critics mo lahat, sa mga asong tumatawal, wala ka talagang mararating. So you have to keep on moving forward. And unfortunately, in this game and in this modern world where dog eats dog, sometimes you gotta eat the dog.